Now, ano yung fasting na sinasabi? Not necessarily yung hindi mo pagkain. No. Kailangan tignan natin ang fasting dun sa talagang tamang context. Ang fasting kasi, yun, isusubdue mo ang iyong katawan. Kaya kung nagpa-fasting, hindi kumakain, isasubdue mo. Halimbawa, ang hilig mong kumain. As desire. So, tatanggalin mo yung desire na yun, pipigilin mo. Okay? Then, pangalawa, kapag ka ikaw ay talagang gumagawa ng hindi maganda, okay, you have to come to that point na talagang hihingi ka ng tawad. And then, magre-repent ka. Okay? Magre-repent ka doon sa ginagawa mo. Okay? Tapos, yung talagang fasting, meron kang kasalanan, di ba? Alam mo, ang gagawin mo, yung, anong tawag nito, yung suit, yung sa uling, lalagyan mo sa ulo. Ay, ganun? Sasakluban mo yung sarili mo ng sak. Tapos magpapatira ka. Talagang makikita ng Panginoon na talagang you are actually asking for forgiveness. Ganun ang ng fasting. Yun ang context ng fasting. Hindi yung aalis ka lang sa pagkain. Hindi lang kumain. Hindi. Okay. Kasi ito paniniwala yan na Sabi pa ng mga peste. Fasting hindi kakain. Sabi pa ng mga peste, pwede kang hindi kumain ng breakfast, pwede kang mag-miss ng lunch, pwede kang mag-miss ng dinner. Yun daw, no. Okay? Minor yung pagkuha ng pagkain. Yung hindi mo pagkuha ng pagkain. Minor. Ang pinakamahalaga nito, ma-deal, first of all, yung kasalanan. Okay. Pala yung sinasabi doon sa saklot. Saklot. Talaga may Saklot. pero meron kang may suit ka. Hindi ko Kaya po ka nang ulit dito, kaya po. So ang anong Tapos di ba significance? paglalagay ng oil? Hindi na. Not necessary. No. Ang ano lang nun is yung loneliness natin, yung humility before God. Yun. Na nagkasala tayo laban kay God, ganon, mahingi tayo ng tawad. Magre-repent. Kailangan yun, yung ano na yun, yung element na yun ng repentance. Kailangan. Okay? Hindi yung pag-ano sa pagkain. No. Okay? Yung mga nandito ngayon, di ba? Hindi tayo kakain. Ganyan. Ano ba yun? Kasi nakita ko, wrong. kung kilala niyo si Abihayo sa, nagpapasting siya ngayon, 40 days, hindi kumakain yung tubig lang. Hindi. Walang ganun. Okay? Ang mahalaga yung humility, repentance. Ay, so parang forgiveness pa rin at talagang Yes. humingi ka talaga. Yung pagiging right with God. Yun ang dapat. Okay? So, dapat makita natin yung tama talaga na context. Yung palang fasting pa rin. So, nakita natin, again, papasok natin dito sa ating ano. Kasi iba na magkakalat, hindi na kakain. Pagka dito mo pinasok sa ating pag-aaral sa hermeneutics, akala mo yung fasting na ginagawa ngayon hindi ka kakain, di ba? Pero hindi. Ang lapad ng fasting. Malapad ang fasting. Talagang you will make yourself right with God. Humbling yourself, repenting of all sins, casting away the sins. Okay? Yun ang ng fasting. Kaya ang sabi ng Panginoon, itong ganitong klase, prayer and fasting. Siguro ang problema is, yung gumagawa, kakampi pa rin ng diablo. Hindi pa rin repent. Siguro mayabang. Kasi prayer and fasting, hindi na. Nabugbog pa nga yung mga yun, ha? Nabugbog. Tumakbo ng ubod, diba? What I know, Jesus I know, you I don't know you, binugbog. Nagkita ng parang. Talagang binabagsak siya talaga. Okay? So, there is always a right way pagdating dyan sa ganyang approach natin laban sa ikal na kampung kalaban. And always, assured and guaranteed ang victory. Remember, ang kalaban mo, hindi isa lang. Sa ganyan, marami yan. Okay? Ito ba, tuloy ko masalta na yun. Kasi yung sa naputang ko na yun,
nag-usap kami ng pastor, sabi niya, alam mo, ganito yan eh, sabi niya. Pag yung isang matanda, magbubulong, at nagkatay ng ano dyan, nagkakatay sila ng baboy, manok. Pinapakuluan yan eh. Pag kumulo, hindi luto basta kumulo. Pag nandyan na pilawak na yan, pag uusan ng panalangin yan, hindi mo maintindihan. Yung pala nananawagan kasi manalakulo namin noon, sabi niya. No? Kami taga gano'n noon eh, taga-katay ng matawa-tawa. Hindi mo kasi maintindihan ng ligot eh. So, sasalita sana ako. Alam mo, sabi ko dito, ilawan mo na lang. Kung mayroon siyang anuing tao, ang nalala ko ganito eh. Kung ikaw ay nalakad sa gitna ng lumagnaka, iti magnaka, iti karamdaman. Umahat ka katanong, para manunod kung bumadan siya sa ilog ano, taas ka kano na ilog para mag-drown. Kung ikaw naman nilalakad sa mundo, tapos kang snake, kagatin mo para mamatay. Parang curse. First lahat, paglalakad ka sa ganyan, mahulog kang manitipak ng bato para tamaan mo. Doon nung dinidinig ko yun, parang para sa akin, hindi ko alam eh. Pero ngayon nasa Parang format lang ng prayer. Oo. Pero nung ako dito na ngayon, inisip ko, ba't hindi pa lang pursue, kaya pala hindi tumatagal yung tao na. Tignan mo si David, ganyan. Ang prayer ni David. Ang tawag ko, mga imprecatory prayers. At imprecatory yun. Yung gano'n. Okay? Na talagang pag narinig mo yung mga prayer ni David, ay ikaw man nililit. Pagka nakakatakot, yun ang mga imprecatory. Ituloy ko. Yan, pag nagkatay na sila ng ng manok or baboy o whatever, at magpakuluan na yun, ilalagay sa palangga na yan. Tapos pag-uusap lang, hindi mo maintindihan, yung pala iniimbita na yung Mga spirito, legions of ano na yun, marami na yun. Kasi sabi ng pastor, maski na nandun yung sa malayo yung bundok yung tatalo niya, nanditigas mo. Kaya pala yung baboy hindi tinitimpla, hindi pinakuluan lang. Kasi bawal sa yung nilalagyan ng mga sisig, bawal, kaya plain. Ngayon pa, paano kakain yun? Sabi ko, paano kakain yung mga yung makikikain yung mga evil spirit? Yung mga taong nagagsak, doon sila magkikino. Kaya makikita mo, mas kain na tayo para hindi nabubusog. Dahil na kumakain. Yung what? Mga spirits. Kaya nakakatakot. Ginayatang niya. Uy, nayatang. Gawin winayatang. Nakakatakot. Kaya sinasabi ko, dun sa mga unang students, pinagagawa ko sila ng thesis ng matamal. Gumawa kayo ng thesis tungkol yan. Kasi kulang na kulang ang Kristyanismo sa kaalaman tungkol din sa mga ganyan. Kulang. What to do ba? Tinan mo. What kung halimbawa nakita natin yan, napag-aralan natin, and then, halimbawa sa community where you stay, meron kayong na-determine na isang tao biniktima ng legion, biniktima ng mga diablo, okay? Pinag-pray mo, biglang gumaling. Net effect, maniniwala sila sa Panginoon. Mas madali mo silang mai-invite sa mga Bible studies o kaya sa mga churches. At kakalat ang Kristyanismo. Kasi power, evangelism ang pwede mong gamitin. So, power evangelism. Okay? Ako siguro 2 beses pa lang. Ang tanong naman yan, Pastor bakit hanggang ngayon may power pa rin yung mga demonyo niya? Hindi pa din naalis ng Panginoon. Habang As a matter of fact, yung mga nakaandyan demonyo na umiikot-ikot, wala yan, maliliit lang yan. mga daw yan, mga low, umaga sa soldado, sila yung mga private lang ng Private lang yan. Okay? Corporal. Ngayon, din mo mga balita, natutuyo ang Euphrates River. Alam niyo ba yun? Natutuyo ang Euphrates. Okay? Alam mo kung bakit? There is a prophecy regarding that place. Diyan sa Euphrates,
Sa ilalim pala, ang sabi ng ano tawag ito, prophecy, merong 4 na demonyo na makapangyarihan. Baka dyan yung nakatali. Oo, nakatali. Oo. Tapos, there will come a time, palalabasin sila. May ganun. So, kailangan matuyo. Siguro, baka nalulunod to, baka hindi marunong lumangoy. Okay? So, palalabasin ito. Mas makapangyarihan yun. Yung mga diablo na yun. Kasi Doc, di ba halimbawa ito yung open na ano, baka nakakulong sila dyan, hindi sila makalabas because of water, di ba? Pero pag bumaba na yung tubig, Lalabas na. open na yung door ng... Siguro yun yung way para ano sila, ma-detain sila. Masuppress. Sakit parang Masuppress sila, ano sila. Mm. But then afterwards, kung kailangan na talaga ng Panginoon na sila palalabasin, lalabas talaga yan. Palalabasin ng Panginoon. Hindi mo na yung release yun. Yung unang mga demonyo na may issue na eh. Yung mga 4 horsemen of the apocalypse. Sinasarap ko eh. Okay? 4 horsemen.